Okay, ang gusto kong i-share ngayon, yung tinatawag na sins of commission tsaka sins of omission. Pareho silang kasalanan. Okay? Yung sins of commission, yun yung mga bagay na ginawa mo na pinagbabawal ng Diyos. For example, yung may kinalaman sa Ten Commandments, yung sabi doon, wag niyong thou shall not or you shall not commit murder. Wag kang papatay, wag kang magnanakaw, wag kang makikiapid, at wag kang magsisinungaling, o thou shall not give false testimony, o kaya wag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Yan, mga pinagbabawal ng Diyos yan. So, halimbawa, pag nagnakaw ang isang tao ng pera sa trabaho niya o sa pinagtatrabahuhan niya, nakagawa siya ng kasalanan. Ginawa niya, yan ang tawag na yung you shall not steal, wag kang magnanakaw, nagnakaw siya. May consequence lahat ng kasalanan, okay? Sa sins of commission o yung ginawa mong kasalanan, ginawa nating kasalanan, may consequence yan. May consequence yan sa buong buhay o lifetime. May consequence yan sa panandalian. Siguro in 5 years o isang araw, 3 araw, or maybe 10 years, but not lifetime, hindi buong buhay. At meron ding panghabang eternal life hanggang sa kabilang buhay o hanggang sa walang hanggan. So, example ng sins of, halimbawa, nakakomit ako ng sins of commission o paglabag, yung sinabing ng Diyos, wag mong gagawin, ginawa ko. For example, nagnakaw ako ng pera, no? Ang lifetime consequence niyan, magkakaroon ako ng guilt, o parang, ano ba sa Tagalog yung guilt, yung nakukonsensya ka buong buhay mo. Hindi ka maka-express, naging mahihain ka. And then yung reputation mo pag nalaman ng tao na nagnakaw ka, kagaya ng mga politicians, hindi na nila mababawi yon, hindi na mabubura yon. Yung iba nga paulit-ulit pa. Bahala na sila doon. Tapos yung tao, hindi ka na pagtitiwalaan. Bakit sila makikipagnegosyo sa iyo? Ayaw nilang madamay sa mga taong kagaya ng mga magnanakaw, di ba? Ngayon, ang pangalawa naman, discuss ko yung tinatawag na sins of omission. Yung mga, pag sinabing omission, nakaligtaan o hindi mo ginawa. So, yung kanina, ginawa mo, sabi ng Diyos, wag mong gawin, ginawa mo. Ito naman, ini-expect ng Diyos na gawin mo, inuutos niyang gawin mo, hindi mo naman ginawa. Ang tawag diyan, omission. Hindi mo siya ninais na gawin o sinadya. Yan. O kaya nakaligtaan. Pwedeng sinasadya, hindi sinasadya. Pero alam mo naman talaga yon. Okay? Maraming dahilan ba't hindi mo ginawa. Okay. So, ibig sabihin, may bagay na alam mong mabuti, na alam mong inuutos ng Diyos na dapat mong gampanan, hindi mo ginawa. Yan. Sa Ten Commandments, yan yung mga tinatawag na mga duties natin o parang lumalabas kasama na sa pagiging ikaw. For example, yung honoring your parents, love your parents, di ba? Ganyan. Put God first, sabi doon di ba sabi, love the Lord your God with all your heart. O una-una dapat siya, hindi siya yung pantakibutas lang o second lang siya. Tsaka yung, di ba sabi pa nga doon, 2 commandments, loving God, tsaka loving neighbor. So, hindi mo minamahal yung kapwa mo, sinisiraan mo pa, o nagsisinungaling ka pa. So, that's not good. I mean, hindi mo kinumit na mahalin. Dahil sa hindi mo minahal, nakakagawa tayo ng mga kalokohan. So, kagaya ng mga consequences o tinatawag na aanihin natin, dadali natin, meron yung tinatawag na lifetime again, habang buhay nating dadalhin dahil sa hindi natin ginawa. Meron din siyang temporal o minsan 1 day, 2 days, 3 days, 1 week, 1 year, 5 years. At meron ding eternal. Kasi for example ng lifetime, ang consequence niyan minsan, epekto sa atin is that matigas na yung konsensya natin hindi na tayo tinatalaban. Wala na, di ba yung iba may tinatawag na malambot ang puso, tapos meron naman tinatawag na matitigas ang puso. Tapos dahil sa lagi tayong ganun, nakakalimutan na natin yung purpose natin sa buhay. At ang isa pang lifetime consequences niyan, nabubuhay
nabuhay tayo sa regret, bakit hindi ko ginawa? For example, nung wala na yung parents natin, hindi natin sila na mahal, nagsisisis tayo, bakit hindi natin sila binigyan ng pagmamahal o kaya yung ating mga mahal sa buhay, asawa, kapatid, anak, hindi natin na bigyan ng tamang pagmamahal. So, may regret tayo. Hindi natin mababalik kahit na lumuha pa tayo ng isang timbang luha sa sementeryo, hindi dapat talaga babalik. And yan yung tinatawag na lifetime consequences. Temporal, broken relationship, hindi na magandang relationship, hindi kayo masyadong nagkikwento, hindi kayo masyadong nag-uusap, walang tiwala. Tapos, imbis na i-recommenda ka, ayaw ka niyang i-recommenda sa mga opportunities, trabaho, o sa magagandang pagkakataon na maaari kang makinabang, ayaw ka niyang i-recommenda. Tapos, for not loving your neighbor. Neighbor actually, hindi yan yung kapitbahay, literal na yung katabi ng bahay mo. Neighbor means somebody na nasa environment mo. Maybe kung estudyante ka, mga ka-eskwela mo, schoolmate mo, kung nagtatrabaho ka, ka-workmate mo, kung mahilig ka ba sa basketball o sa barangay, mga kalaro mo, kung mahilig ka sa ganung sports, kasumba mo, neighbor yon, okay? And then, so yun yung temporal na wala ka ng opportunity, imbis na okay ka sana, qualified ka dahil hindi niya gusto ugali mo, hindi ka niya nirekomenda. Then, yung tinatawag na eternal, yun ang masaklit. Sins of omission, tsaka sins of commission, may eternal consequence. Dahil nga sa hindi ka sumusunod, matigas puso mo, hindi ka humihingi ng kasalanan. So, ano nangyayari? Dala-dala mo yun hanggang sa namatay ka, ayaw ng Diyos yun. So, malaki tsansa na pag nabubuhay tayo sa kasalanan at hindi tayo humihingi ng tawad at hindi tayo nagbabago, chances are, sarado ang pintuan ng langit o paradise para sa atin. Remember, kung gaano man kalaki ang kasalanan natin, nakalagay sa Bible na si Jesus Christ o si Yeshua. Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Messiah sa Hebrew. Okay, Jesus Christ or Yeshua, siya magpapatawad sa atin kasi siya yung tinatawag na sin, siya yung sacrifice for our sin, tsaka that takes away the sins of the world. Siya lang talaga yung create ng Diyos. So, hindi ko na masyado i-quote yung maraming verses, pero siguro narinig naman natin paulit-ulit sa Facebook ngayon, sa mga nakikinig tayo mga preaching na patatawarin tayo ng Diyos, humingi tayo ng kapatawaran kasi sa ibabaw ng mundo, siya yung binigyan ng Diyos na para magkaroon tayo ng kapatawaran. At hindi lang tayo, ito kasi mahirap hingi na tawad, gagawa na naman, tapos walang desire magbago ng buhay. No. And I think, sa palagay ko lang kung talagang humingi ang tao ng tawad sa Diyos, hindi niya nagagawin. Wala na siyang desire. Siguro mahina na lang siya, kaya niya nagagawa. Alam nga na mahingi ka ng tawad, tapos pagka-prayer mo, kinabukasan, ngingiti-ngiti ka pa, gagawin mo ulit. Hindi naman ganon. Siguro kung nagagawa mo man, nagiging mahina ka. Pero definitely, pag humingi ka ng tawad, wala ka ng desire na gawin o parang pinipilit mong wag nang gawin, hindi yung gusto mong gawin uli. Okay? So, ang nakakapagpatanggal ng kasalanan natin, humingi tayo ng tawad, at ang totoo niyan, dapat wala na tayong desire na gawin to uli. Okay? So, yun ang masya-share ko, and maraming salamat sa oras nyo. Hindi ko na mababalik yan, and maraming salamat.